The city is banking on the tourism identity that Calbayog is the city of waterfalls, and yet the city is experiencing water crisis. So napaka-ironic po nun. At sana magbigay yun ng awakening sa ating sangguniang panglungsod na tutukan na magkaroon ng roadmap in protecting, in securing the water source of Calbayog in the next 50 to 100 years. Hindi biro ang mawalan ng tubig dahil napakaraming lungsod, malalaking lungsod ang hirap sa supply ng tubig. Dito lang sa Region 8, for example, Tacloban has a problem in water source. Wala silang sariling tubig, nakadepende sila sa Pastrana, Leyte. Pag nagkaroon ng problema, patayan sila ng supply ng province, wala silang source kundi deep well. Alam naman natin kung anong quality meron ang deep well. Now, going to Samar, Catbalogan City, may problema din sila sa water source. Sa Katarman, which is not yet the city, problema din nila ang water source nila. Calbayog, maraming mga barangay sa Calbayog, kahit city proper, are experiencing problem in water scarcity. Sa mga barangay, sa Sabang where I live, Basod, and other adjoining barangays, halos buong araw walang tubig. Gabi lang kami nagkakaroon ng tubig. Mga 10, 11, 12 at in the wee hours sa madaling araw. So, imagine, yung time mo na itutulog na sana, awake ka pa rin dahil you have to grab the golden opportunity na maka-collect ng water dahil pag hindi kayo nag-collect ng water, wala kayong pansabaw, waray ka mo pamparigo, waray ka may panhugas sa iyong mga higamit, waray ka mo magagamit sa iyong panimalay. So, we cannot deny the fact that Calbayog is seriously facing a water crisis. So, yun, water. Sinasabi naman ng mga kaibigan natin sa DNR na it's not really an issue dahil yung wind turbines itatayo malayo sa Panas Falls and other adjoining falls. It will have minimal or no effect at all. Yun yung sabi nila. Huwag po natin kakalimutan na sa pagtatayo ng turbines, kahit malayo yun, directly sa panasahiban kung saan nahuhulog yung tubig o yung falls andoon, magpuputol po ng more or less 5,000 fully grown trees. Sabihin na natin may maliliit pa na trees. Pero remember, nasa protected area siya. Can't you imagine kung ano ang impact ng 5,000 na mawawala? Okay? Hindi yun 50. Hindi yun 500. 5,000 more or less. Baka umabot pa yan ng 10,000. Now, they will replace daw double or triple. And can you also imagine how long does it take for these newly planted trees to sequester the amount of carbon dioxide na po pwedeng ma-absorb para maging malinis ang hangin? And the volume of water na pwedeng ma-preserve, ma-conserve ng ating protected forest para hindi mawalan ng supply ang Calbayog City at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig sa ating mga gripo. Trees ay yung pinag-uusapan natin dito. Yung watershed natin, yung protected area natin, ito ang nagsisilbing sponge. Pinapahina niya yung pagdaloy ng tubig from the ridge to the sea or to the river. Ngayon, pag tinanggal mo yung forest, iinit yung lugar, may expose yung soil, mag-i-evaporate yung water, at ultimately, our waterfalls will dry up. Tapos sasabihin mo,
isang area lang. This is an isolated area. Hindi. Yung entire protected area is an interrelated ecosystem. Meron ka ditong puputulin, apektado lahat. Trees pa lang ito ha, water. Bakit merong opposition? May epekto po ito na malaki sa ating biodiversity. Yung flora and fauna. Pag sinabing flora, ito yung mga tanim. Pag sinabing fauna, ito yung wildlife na nabubuhay sa area na yun. So anong gagawin mo doon? I-relocate mo yung wildlife? Saan? Sa city proper? While nagtatayo sila ng road network at saan yung wind turbines? Pwede kaya yun? So ito yung mga katanungan na kahit ang DNR hindi nila masagot-sagot. Yung sinasabi lang nila, we can provide mitigation measures. Hanggang saan ba yung mitigation measures na ito? Dahil sa hierarchy of environmental disposition, ang mitigation measure ay nasa baba. These are considered band-aid solution, but not long-term solution. So, yun. Pangatlo, gagawa po ng noise ang mga wind turbines na ito. Gigantic ventilador ito. Yung ventilador na yan, medyo maingay na hanggang dito pa lang. You can just imagine, makahaba yung mga blades na ito. Remember, 37. Para itong chorus ng mga higanting wind turbines. It will really disrupt wildlife. It will affect the adjoining villages na malalapit, yung mga nakatira doon. At saka, mag-displace ito ng mga species na nakatira sa protected area. Imagine, bababa sa barangay ang mga Baboy Ramo. Yung mga iba't ibang species ng birds, madi-display sila. Saan sila pupunta? Okay? Yung tarsier na nabubuhay sa Calbayog, hindi lang sa Bohol, mas marami sa Samar, marami din sa Calbayog Panasahiban Protected Landscape. Anong gagawin nyo sa kanila? Nocturnal ito. Sensitive, highly sensitive sa ingay. Ikamamatay nila yung ingay. Okay na lang ba na tawagin natin collateral damage in the name of modernity and in the name of renewable energy? Nakakapagtaka nga eh. Green, renewable energy. Pero magpuputol ka ng 5,000 more or less na kahoy para itayo itong mga turbina na ito. Talaga bang green? Is this what we call smart cities and sustainable cities? This is our question to our policymakers in the city and in the province. Are we in sync with the spirit of environmental protection and climate action? Or these proposals will purely serve the interest for profit of our foreign investments? Okay? And we also have other reasons. Bababa talaga ang kuryente, yung rate ng power dito sa Calbayog. Dahil magpuproduce more or less 304 megawatts. Yun yung sabi, bababa daw. Tinanong namin yung taga sa Melco 1. Kahit yung mga previous board of directors nagsabi, walang mangyayari sa singil sa kuryente. Dahil may EPIRA law. Under the EPIRA law, yung ma-generate na power, ibabato yun sa Maynila, doon sa central source ng kuryente. Sila yung magpipresyo para ma-regulate daw yung amount para mas mapababa daw bago nila ibenta sa mga cooperatives. Remember, from Calbayog going to Manila, meron na yung transmission charge. Pabalik ng Calbayog, that's another transmission charge. Yung tanong, talaga bang babay ba yung singil per kilowatt hour?
Kayo na yung mag-reply, kayo nang sumagot. Diba? So may problema. We have to be straightforward to our people. Walang direktang positive effect sa ating power rates ang turbines na ito. Dahil hindi ito direktang i-inject dito sa ating power grid, this will become a common source of power for the entire Philippines. Sila yung magdi-decide ng presyo, hindi tayo. Makakapag-negotiate ba tayo? Hindi. Sila yung may control. We are simply consumers or buyers of power. Hindi tayo ang nagsiset ng rate. Okay? Bakit merong opposition? We explained this in front of the VENA top managers. Sabi namin, sir, we really oppose the 13. We have to make it clear. We do not oppose the 37. Okay? Dahil we also acknowledge that the Philippines is in need of electricity. Our industry cannot run, cannot function without electricity. At dito sa Samar, pwede yung wind energy. Dahil nakaharap tayo sa Pacific Ocean. Lalo na ang Northern Samar Seaboard at saka Eastern Samar Seaboard. At bakit pinagpipilitan sa Western Samar na nasa kabila? Hindi tayo nakaharap sa Pacific Ocean. Okay? Kaya yung mga environmental groups nagtataka. Anong meron? Eh baka one step forward ito sa maaaring mangyari ng mining. Dahil geologically, the ridge that extends from Northern Samar to Calbayog, may mga rich mineral deposits. Anong klaseng mga deposits? Hindi namin alam. Pero merong nagsasabing importanteng mina ito. Ngayon, wind turbine naman yung proposal nila, hindi naman mining. Yes, wind turbine. Pero sa pagtatayo ng wind turbines, i-connect ito ng road networks. Yung road network, this is a requirement sa mining. So again, napakalapit ng wind turbine sa issue ng mining na kung saan this is also a hot issue in the Philippines. Tingnan natin yung nangyari sa Surigao. Sirang-sira na yung mountains. Polluted na yung rivers. Pati yung sea, yung kanilang production ng fish, yung kanilang catch, yung kabuhayan ng maliliit na mga mangingisda ay apektado. Punta naman tayo sa Umunhon. Bonggang-bongga ang ginawa nila doon. Hindi mo na marirecognize ang Umunhon. Almost flattened na. Bakit? Mining. Okay? Punta din naman tayo sa ibang lugar dito sa Samar. Meron ding mga mining operation. Going to Luzon, elsewhere. Kahit sa Dupax, Ilocos, meron ding problema doon. Palawan, merong problema sa Brooks Point. Ngayon, Mindoro at some other parts of Palawan meron. Now, hindi ito isolated. Dahil si gobyerno nag-invite siya ng mga foreign investors para makapag-transition tayo from fossil fuel to green energy. Pero sana naman si gobyerno, sinabi niya, magpapatayo kami ng wind power kahit saan sa Pilipinas, sana wag lang sa protected area. That's one. Second, better offshore, nasa dagat or nasa coast, para walang magrereklamo. Ano? Baka talagang susuportahan pa ito ng mga tao. And the problem that happened in Calbayog, iniiwasan yung mga issue na dapat mahimay sa pagtatayo ng wind turbines, lalo na pagdating sa issue ng tubig. Security and safety ng mga tao na nakatira sa paanan ng mga ridges na ito. Okay? At saka, merong mga katanungan with regard to the number of trees na puputulin. Saan mapupunta yung mga naputol? Okay? Hypothetical tayo kung sakaling matuloy itong wind turbines na ito. Okay? Now, yung
CPHPL all over, makikita ninyo kahit sino mag-ikot, there are already scarifications. Ano itong scarifications? Yung mga pampang, bigla-bigla na lang bumubulusok pababa. May mga maliliit na landslides. Dala ng malakas na pag-ulan, baka climate change na rin, at baka dahil patuloy na may pagpuputol ng kahoy sa CPHPL. Protected area na yan ha. Nalaman namin sa barangay captains dito sa area ng Left River, gabi daw nag-ooperate ang mga illegal loggers. Gabi. Meron lang silang mga spotlights. Nasa tuktok, naririnig nila yung tunog ng chainsaw. Undeniably, hindi mo makakailan na chainsaw dahil may pitch ang chainsaw eh. Di ba? At sino namang mamamayan ang aakyat doon para sawayin sila? Di ba? So, kumbaga, yung CPHPL may sakit na siya. Nanghihina na siya. Lumalala na ang kanyang pakiramdam. This is the time na yung taong bayan, yung mga taga-Calbayog mismo ang tumulong para maibalik ang kanyang kalagayan, ang kanyang health. Dahil pag hindi natin maibalik, matulungan si CPHPL, hindi rin tayo mapoprotektahan ni CPHPL kagaya sa pagbibigay ng malinis at abundant na water supply. We should let nature recover from its losses. We should protect our environment from degradation. We should protect our trees. Dahil pag si nature ang ating hindi na protektahan, huwag tayong magreklamo bakit merong massive landslides, massive flooding, at saka wala tayong supply ng tubig dahil the mountain will dry up once all the trees are gone up there. And let us not forget na ang ating watershed, ang ating protected area, these are our ultimate flood controls. No amount of concrete flood controls can ever match what our natural flood control can do. Dahil hindi ito kinontrata ng mga contractors. Walang bidding dito. Walang lagay dito. Gawa ito ng Diyos. Binigay sa atin. Okay? So, the message is, give us our 13 turbines out sa protected area. Because the CPHPL is, this has 2 remaining lands for the city. Parcel 1, the Panas, and Parcel 2, the Hayiban. Ngayon, per latest information based on the executive session and the public hearing, it was clearly presented by the legal officer of the province and the officials of the city of Calbayog that out of 13, it has been decided that the 9 will be removed because they have encroached the strict protection zone, the previous map of the CPHPL, but the 5 will remain given that they are within the multiple ng wind turbine sa protected area. Bakit? Meron pang 5 na ititira. Kung gusto natin mag-protect, itodong-todo na natin. I-protect yung protected area in the next 50 to 100 years. Because this is for the next generation. This is not really for us. We are protecting our forest. We want our trees to stay as strong as they are, not for us, but for the coming generations. And what will be the impact? Of course, economically, the economy of Calbayog will be sustained. The water services will be okay. The quality of water, class A yan, hindi yan desalinated. Hindi yan magkukos ng kidney stones.
fresh, manamis-namis dahil mismo si watershed ang mag-filter nito from ridge going to the waterfalls. So this is the message that we want the people of Calbayog to keep in their mind and to strike their heart that if we lose the chance to protect our protected area, we will lose the chance to ensure a bright future for our children and the next generation to come. So patuloy ang opposition habang meron pang 5 na natitira sa protected area na iyan na wind turbines. Alam naman natin ng ating mga nasa katungkulan ay they're trying to get a balance between our economic needs and environmental protection. But napakalawak po ng Calbayog City. Meron pong katapat na reach ang CPHPL. Itong Baay area na ito. Pwede itong explore. Yung 13 na yan, pwede yan mailipat. Ibigay nyo na yung 13 na locations na yon for the protected area. Ilipat yung 13 para po mas kampante ang mga taong bayan ng Calbayog na secure yung kanilang future when it comes to water, maiwasan ang landslide at flooding lalo na sa Oquendo District na area, hindi madidisrupt ang mga wildlife at saka yung mga endangered species na mga tanim. Marami po yan. Which is also could become a source of our medicine. Okay? At maiiwasan natin ang future pandemic. Alam natin na itong mga wildlife na ito, they carry certain bacteria or virus. Pag na-disrupt yan, nag-mix yan sa community, we will get exposed to any kind of virus na pwedeng tumawa sa atin. Siguro naman, hindi masaya magka-COVID, right? And we all know na yung COVID bacteria, galing daw ito sa bats. Can you just imagine, puputulin yung mga kahoy, wala nang matitirahan ang mga bats, sasabihin sa cave, hindi lahat ng bats nakatira sa cave. Maraming nakatira sa trees. And the bats, they have important role in our ecosystem, which is pest control. Okay? Now, kailangan na patuloy ang panawagan ng taong bayan na hindi sana matuloy ang 5 na wind turbines na ito. Dahil kahit media, kahit artist groups, kahit mga environmental advocates, sinasabing ang 5 wind turbines na ito are Trojan horses. Hinahayaan natin na lamunin ang ating kabundukan, ang ating mga kakahuyan. Kung manatili sila sa loob, kung pag sinabi nating protect, itodo na natin, i-protect natin ito. So, naglalaom kami nga mga Kalboyuknon, ang aton mga nayuyungdan nga mga tinubyanan sa balaod, and DNR in particular, the PAMBI members will do their part in truly protecting the environment, in ensuring that the 13 wind turbines will be put outside of the protected area. Hindi po yung environmental groups anti-development. Maganda po na proyekto ang wind turbines. Ilagay lang natin sa tamang lugar, sa nararapat na pwesto para in sync, in harmony po ang ating mga development projects sa Calbayog, and we can ensure that Calbayog will become prosperous and environmentally sound and safe city. Yun lang po. Maraming salamat. Baka may mga tanong pa kayo bago tayo mag-lunch break. Tanong. Kahit mga 2 tanong lang. Para sa mga binanggit nilang mga information. Kahit 2 questions lang. Wala lang. Ano na po nangyari doon sa ECC ng DNR? Oh. Paano po ba natin? Oh. Kasi kung meron na pala talagang
Yeah, because of our position, tsaka yung decision din na ilabas yung Siam na wind turbines from the strictly protected zone. So, kailangan baguhin nila yung DCC nila. So as of now, wala pang movement kasi yun nga, inaayawan namin lahat ng wind turbines doon sa loob mismo ng protected area. So, yan yung kailangan i-settle ng VENA. Basta kami, strong kami sa stand namin. No to wind turbines inside the protected area. So, kung ano man ang mangyayari, kailangan baguhin nila yung kanilang application for ECC. Tsaka, nagkaroon din ng problema dun sa environmental impact Wala silang nila. 3 dahil, locations. Sir Harold, Alternative Sir locations. Harold, bakit nga ba? Hindi nag-present yung Gemini ng 3 alternative locations which is supposed to be part of their environmental impact assessment under sa kanilang report which is under environmental impact statement. So, yun yung hinahanap namin na standard operating procedure yun, protocol yun, na pag meron kang meron kang development project, dapat maglalagay ka ng 3 alternative locations or sites. And aside from that, napaka-overarching ng kanilang environmental impact assessment. Out of 37 wind turbines, yun na daw ang environmental impact assessment para sa lahat ng development projects, buildings, ancillary Access road. ancillary structures, yung access road na napakahaba from Northern Samar cascaded down to Calbayog City, yun na daw yung environmental impact assessment. Base sa napag-aralan namin sa watershed management, 1:1 yung count doon, hindi 1:many. So kung maglagay ka ng ganitong structure, imagine, nasa protected area pa ha, isa yan. Pagdating naman sa road, another environmental impact assessment, ancillary, etc. Magbubutas ka sa ilalim, that's another. So, hindi ganon kadali mag-propose ng mga development projects. Oo, pero ang nangyari, napakabilis ng labas ng SAPA, napakabilis ma-approve ng ACC. Anong meron? Yun yung tanong namin. Ano pa? Tanong pa. Bago tayo mag-lunch. Ano nga bang meron O mag-mining. sa ilalim ng puno? So, wrap up na natin. Mag-lunch muna tayo. Oo. Maraming salamat sa sacrifice kay Sir Harold, kay Ma'am Eileen na nagpunta kayo sa aming munting aktibidad na maibahagi ninyo yung inyong kampanya. In solidarity po kami sa inyong Thank ginagawa. you. Nang-abot ng aming mga kaya. So, lunch break. Okay. Ito mga tropa ni Sally na magsulat. Kain na na. We're taking your way. Kain po tayo.